Magandang hapon po sa ating lahat. Tatalakayin po natin isang napakahalagang aspeto ng Well Women Care at yan po ay ang immunization for women. Ang topic outline po natin ay ang sumusunod. Tatalakayin natin ang hepatitis A, hepatitis B, ang flu, pneumococcal, ang Tdap, ang MMR, ang HPV at ang COVID vaccine. Hepatitis A. Ano po ba ito? Ito ay isang vaccine, preventable communicable disease of the liver, na ang transmission niya ay through fecal-oral route, direct person-to-person contact at ang pagkonsumo ng contaminated po na pagkain at tubig. Ito po ay actually part ng routine vaccination sa mga bata. However, binibigay po siya ulit sa pagmatay o sa mga adults or pag hindi nabigyan ng bata. Pag tayo po at risk for an hepatitis A virus infection. Ano po ba ang mga risk factors for infection if tayo po ay magbibiyahe po sa mga bansa wherein ang hepatitis A virus ay napaka-common among injection and non-injection illegal drug users, sa mga kababaihan po na nakipagtalik sa mga lalaki na nakipagtalik din sa kapwa lalaki, ang mga may chronic liver disease, mga food handlers, daycare center staff at ang nursing homes. May dalawang klase yan po, ang live attenuated or inactivated. Ang live attenuated po is usually hindi binibigay sa mga buntis at sa mga may mababang immune system or mga immunocompromised na individuals. Paano po ito binibigay? Usually sa IM route at 0, 6 to 18 months. Sa mga individual po na at high risk for acquiring hepatitis A infection or kung magbabahe po sa mga lugar na mataas ang common ang hepatitis A infection, usually binibigay siya 1 month before traveling or kaagad-agad po sa mga at risk sa trabaho and then after 6 to 18 months. Usually, yung inactivated po ang binibigay natin sa mga buntis at ito po ay nire-recommenda especially kung at high risk po for hepatitis A infection. Hepatitis B. Ito rin po isang vaccine preventable na disease na it's also a known carcinogen of the liver. That it's a predominant risk factor po for the development of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma sa Pilipinas. Hindi lang po ito endemic, kundi ito po ay hyper-endemic sa ating bansa. Napaka-common. Paano po ba ito na ihahawa? Through sexual contact, ang pag-share po ng mga needles or mga drug injection equipment sa mga illegal drug users at napakahalagang mapabulaanan natin ngayong hapon na ito ay pwede rin mo-transmit ng isang ina po sa kanyang baby habang ang baby po ay nasa sinapupunan pa. Sino po ang mga high-risk groups? Ito po ay ang mga injection drug users, ang mga lalaki pong nakikipagtalik sa mga kapwa lalaki, ang mga especially sa mga kababaihan na may multiple sex partners, needle sharing contacts, people with household contacts with chronic hepatitis B infection, ang palaging pagkakaroon also na ibang mga types ng sexually transmitted infections, at very rare pwedeng mangyari pag meron pong lapses sa infection control sa hospital kaya nakakos ng healthcare related needle injury. So all adults who have no documented proof of having completed the hepatitis B vaccine series should get the hepatitis B panel. Pag negative po ito at negative rin ang anti-HBs antigen, anti-HBs, walang antibodies, it should be pwede pong mabakunahan. Ito po ay binibigay at 0, 1 to 2, or 4 to 6 months. So regardless of whether they have been previously tested or vaccinated, all pregnant women should be tested for HBs antigen at the first prenatal visit. So tinetest po natin lahat ng ating mga buntis. Tapos kung high risk po sila, inuulit-ulit ito again at delivery, at if they're at high risk for HPV infection at wala pong documented na completed ang hepatitis B vaccine series, binibigay po ang hepatitis B vaccine. Influenza. Ito ang commonly tinatawag nating flu. Ito ay isang infectious disease caused by the influenza virus. Pwedeng mag-cause ng high fever or feverish na pakiramdam or chills, runny nose or throat, muscle pains, headache, coughing, feeling tired, at saka
Pero hindi po lahat ay pwedeng magkaroon ng lagnat. Okay? At pag hindi ito na-treat, pwede po itong lead now to viral or bacterial pneumonia or ibang mga serious na komplikasyon. Sino po ang mga high-risk groups? Ito po ang mga adults, 65 years and older, ang mga buntis, ang mga bata, may asthma, diabetes, HIV and AIDS, mga cancer patients, mga people with disabilities po, children with neurologic conditions, chronic kidney disease at racial and ethnic minority groups. Napakahalaga po ng flu vaccine because it prevents the risk of infection of the seasonal flu. At ang sabi nga po natin kanina, ang mga komplikasyon na kaakabay nito, kagaya ng mga isa na po dito ay ang pagka-admit sa matagal sa ospital, ICU admission, and in worst scenario po ay pwede po itong ikamatay. So it's a very important preventive measure po for patients with chronic medical illness. Okay? Usually, paano po ito binibigay? Ito po ay binibigay taon-taon. So it's an annual vaccination. Sa mga buntis, ito po ay pwedeng ibigay, okay? Because it protects the pregnant women during and after pregnancy. At it also protects also the infant from contracting the disease after birth. Pneumococcal disease, ito po ay dahil sa Streptococcus pneumonia. Hindi lang po ito nakakos ng pneumonia, but ito po ay makakos rin ng otitis media, infection sa tenga. In severe cases po nakakos siya ng sepsis at saka meningitis. Okay? So depende po kung saan ang karoon ng infection ng Streptococcus, dun nakasalalay po kung anong simptomas ang mararanasan. So, it's a life-threatening infection. Usually, pag sa mga bata po, sa mga matatanda at sa mga immunocompromised, kagaya ng mga cancer patients at saka mga HIV patients at saka sa mga splenic patients. Usually, it's recommended ang bakuna ng pneumococcal vaccine sa susceptible adults more than 50 years of age at less than 50 years of age naman po pag high risk ang isang individual. Okay? It prevents invasive pneumococcal disease. That's why it's very important to have a pneumococcal vaccination. May dalawa pong klase. Yan po yung 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine, PPSV23, or ang 13-valent pneumococcal vaccine or ang PCV13. Ito po ay binibigay as follows. Okay? Ito po ba ay binibigay sa mga buntis? Pwede po, but hindi po ito, it's not indicated during each pregnancy. At kung yung PCV13 po, it's usually deferred, okay, in pregnant women unless the woman is at increased risk of pneumococcal disease, so the benefit outweighs the risk. Tetanus, diphtheria, and pertussis or ang Tdap vaccine. Ano po ba ang tetanus? It can cause actually painful muscle tightening and stiffness all over the body, whereas diphtheria, this can cause nasopharyngeal and skin infection with pseudomembrane formation due to protein toxin that causes now the following, like myocarditis, systemic toxicity, and polyneuropathy. And then we have also the pertussis or the whooping cough, which causes now persistent and paroxysmal cough lasting for more than 21 days. And it's very important to know that among infants, it can actually cause severe life-threatening complications. Usually, tetanus is transmitted through direct contact of spores of traumatized sites of the body, like kung may sugat, may puncture wound, may bite wounds also. At saka, ang diphtheria naman at saka pertussis po is through aerosol droplets. At lahat po ito ay bacterial infection. Again, ito po ay nakaka-protect among adults, healthcare professionals, and person with close contact and at saka infants from tetanus, diphtheria, and pertussis. Ang booster shot ay binibigay po every 10 years at pwede po ang booster shot na mabigay ay ang Tdap. Ito po ay binibigay sa lahat po ng buntis during each pregnancy as early as 27 up to 36 weeks of gestation. At ulitin ko, binibigay po siya kada pagbubuntis. Napakahalaga po nito sapagkat binibigyan po niya ng protection ng ating mga baby sa pertussis, may be administered also halimbawa hindi nabigay after po manganak.
At hindi na po need ulitin kung halimbawa nabigay siya before 27 weeks. Ang HPV, ito po ay napakahalagang bakuna sa mga Filipino women because napakataas po ng disease burden ng cervical cancer sa ating bansa. Ang HPV or ang human papillomavirus can cause now an anogenital cancer, your cervical, vulvar, anal cancer, oropharyngeal cancer at genital warts. Meron pong ibang genotypes at binibigay siya sa in a 3-dose series. May tatlong klase po kasi. We have the HPV-2, the HPV-4, and the HPV-9. Pag HPV-2, binibigay siya at 0, 1, and 6 months. HPV-4 and HPV-9 at 0 to 6 months. Pag less than 15 years old po, we follow the 2-dose series at 0 and then 6 to 12 months. Okay? If the vaccination schedule is interrupted, vaccine dose doesn't need to be repeated. There's no maximum interval. Ito po ay hindi binibigay pag ang isang kababaihan po ay buntis. Tayo po ay dadako na sa measles, mumps, and rubella. Ang measles po or ang rubella, it's a highly contagious viral disease na nagkakos po ng fever, runny nose, cough, sore throat, followed by rash that spreads all over the body. Ang mumps po ay isa ring contagious disease na nakakos po ng swollen salivary glands. At ang German measles, which is napakalalang kondisyon po kung ito ay magka-infection ang mga buntis kasi nakakos po ito ng miscarriage, stillbirth at serious birth defects na tinatawag natin congenital rubella syndrome. At ito po ay natra-transmit ang measles sa direct contact or through air droplets from nose, mouth, or throat. Ang mumps naman din po ay through direct contact with saliva or respiratory droplets at ang rubella naman po ay through airborne droplets also. Ito po ay hindi binibigay sa mga buntis. But sa mga non-pregnant women of childbearing age with no evidence of immunity, nagbibigay po tayo ng single dose. Ulitin natin, hindi ito binibigay po sa ating mga buntis na kababaihan, pero pwede po itong ibigay pagkapanganak at during breastfeeding. Now, dadako tayo sa isa napakahalaga at very relevant po na vaccine ngayon, yan ang COVID-19. At sa pag-discuss po natin sa immunization for women, ang ifo-focus din po natin ngayon ay sa pagbibigay ng bakuna sa buntis. So, is COVID-19 vaccination recommended for pregnant women? Yes, it's recommended for pregnant women. There is no evidence of adverse maternal or fetal effects from vaccinating pregnant individuals with the COVID-19 vaccine. Napakahalaga po na mabakunan dahil kung hindi po at risk po of or magkaroon po ng higher rates ng mga sumusunod, pregnancy-induced hypertension, pre-eclampsia, infections po na nagre-require ng matitinding antibiotic, ICU admission, longer hospital stay, dahil nakakakos rin ito ng increase or mas mataas sa chance na baka ma-cesarean at saka premature birth. Ulitin natin, the COVID-19 vaccine, it doesn't cause COVID-19 disease. Pwede po ba itong ibigay sa mga breastfeeding women? Yes. COVID-19 vaccination is recommended among breastfeeding women and there's no need to discontinue breastfeeding if tayo po ay nabakunahan. At napakahalagang malaman natin na vaccine-induced antibodies were found in breast milk samples among women given the following vaccines. There is now mahalagang malaman natin ito na there is a transfer of antibodies from mothers to infants. Vaccination-induced antibody levels were significantly higher compared to antibody levels induced by the natural COVID-19 infection in pregnancy. If the immunization is usually given during the second trimester, and it could be given on the first trimester if patient is at high risk for COVID infection or with scheduled second dose. Ito po, iba-ibang klase ng COVID-19 vaccine. Kailangan po bang mag-pregnancy test bago magpa-COVID immunization? Hindi po. At napakahalaga po na meron tayong informed consent. Yan lang po ang madami pa pong mga vaccine na pwede nating talakayin at pinili lang po natin yung mga common at relevant na nabibigay na vaccination. Naway marami po tayong natutunan dito sa maikli at very brief po na overview sa immunization for women.
Concepcion, sa napakaganda niyo po and very timely na lecture na ibinigay sa aming lahat. Mga kaibigan, sana po patuloy niyong i-share ang mga natutunan natin sa ating mga espesyalistang doktor. At syempre, wag niyo pong kalimutan itong subukang i-apply, gawin sa ating pamumuhay, sa ating mga kasama sa bahay upang ang lahat po sa atin ay maging malusog at ligtas, hindi lamang from COVID, kundi sa iba pa pong mga karamdaman. Okay, we certainly appreciate po ang paglilingkod ng ating mga doctors mula dito sa ating sariling hospital, Adventist Medical Center, Manila. Ngayon ay patuloy namin kayong welcome, tinatanggap dito sa ating programang Earth's Final Countdown. Kasama na natin ngayon live tayong napapanood sa ating nationwide TV broadcast sa pamamagitan ng GSAT Channel 37 at ganoon din dito sa Mega Manila sa pamamagitan ng digital receivers, Channel 45. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa. Again, we would like to welcome you all sa programang ito. Ating ihanda ang ating sarili ngayon sa pakikinig ng mensahe ng Diyos mula sa Pangulo ng Adventist World Radio na si Elder Dwayne Maki. Earth's Final Countdown. Ano ba ang mangyayari bago dumating si Jesus? Pag-aaralan natin yan mula sa Biblia. At kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko. Ngunit kung wala ito sa Biblia, hindi yan para sa akin. Kaya tayo ay pumunta sa Biblia. Tandaan, ang lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Kundi dahil sa libingan na walang laman doon sa labas ng lungsod ng Jerusalem, wala sana ako dito, wala ka rin sana dyan. Kung hindi dahil sa pangako na sinabi ng mga anghel sa mga alagad habang si Jesus ay umaakyat sa langit, itong si Jesus ay muling babalik sa gayon ding paraan na nakita niyo siyang umalis. Sinabi ni Jesus, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan at muling paririto ako. Wow, ito ay isang rescue message. Tayo ay ililigtas ni Jesus. Siya ay muling babalik. Tayo ay manalangin. Ama sa langit, pinasasalamatan kita dahil kay Jesus. Salamat dahil ang libingan doon sa Israel ay walang laman. Salamat sa pangako na si Jesus ay muling babalik. Salamat sa pangako na sinabi ng mga anghel sa mga alagad. Siya ay muling babalik sa mga alapaap upang kami ay dalhin sa makalangit na tahanan na inihanda niya para sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Pagpalain mo kami ngayon sa aming pag-aaral mula sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Daniel 7:25, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ang mismong utos ng Diyos. Naiisip mo ba yan? Ang kapangyarihang ito ay sisikaping baguhin ang mismong kautusan ng Diyos. Si Satanas ay muling aatakihin si Jesus. Palagi niyang inaatake si Jesus mula pa nang magkaroon ng pagbabaka sa langit, kaya nga siya itinapon kasama ng ikatlong bahagi ng mga anghel, sangayon sa Apokalipsis 12. Nakakagulat, sinusubukan niyang atakihin si Jesus. Ang manlilikha, ang ating Panginoon na namatay para sa atin. Nakakagulat. Hindi ba't madaling intindihin na si Satanas, kinamumuhian niya ang kautusan ng Diyos? Tandaang ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kautusan, ang 10 utos na dapat nating sundin. Isinulat niya ang mga utos na yan ng kanyang sariling daliri. 2 beses lamang sa Biblia na ang Diyos ay nagsulat gamit ang kanyang kamay. Ang una ay ang 10 utos na ibinigay kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Ang ikalawa ay doon sa Jerusalem nang si Jesus ay umuko at nagsulat sa lupa ng mga kasalanan ng mga taong nag-aakusa sa babaeng nahuling nangangalo niya. Kaya 2 beses sa Biblia na ang Diyos ay nagsulat gamit ang kanyang daliri. Ito ay mahalaga. Ito ay mahalaga kapag ang Diyos ay nagsulat. Tayo ay dapat lang na makinig. Ang kapangyarihang ito ay iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Daniel 7:25. Pagsisikapan niyang baguhin. Ang tanong ay nabago ba? Siyempre hindi. Hindi mo mababago ang kautusan ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ay hindi nagbabago. Siya ay Diyos. Susubukan o pagsisikapan nilang baguhin ito, yan ay propesiya.
Ngunit tandaan at paulit-ulit nating sinasabi, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko. Kung wala sa Biblia, hindi yan para sa akin. Ang totoo, ito ang dakilang sigaw ng Reformation. Sina Martin Luther, John Calvin, John Wesley, ang mga dakilang reformador ay naniniwala ang Biblia at Biblia lamang. Ngayon ay magtungo tayo sa Biblia at tingnan ang ating paksa. Natuklasang bagay mula sa nakalipas. Natuklasan namin ito at ibabahagi namin sa inyo. Kayo ay mamamangha. Una, nais kong dalhin kayo sa Rwanda. Natatandaan ninyo, nagkaroon ng genocide sa Rwanda. Kamakailan lang ay naroon kami. Kami ay nagkaroon ng isang special na celebration doon at ang Adventist World Radio ay nagsahimpapawid sa buong bansa. Nakakatuwa habang ito ay nagaganap. Si kami ay naroon at nangangaral. At narito ang isang video clip. Alam kong matutuwa kayo makita ang Rwanda kung saan kami ay nagbautismo ng 100,000 katao. Nakakatuwa. Narito ang video. Sa gitna ng Afrika, naroroon ang bansang Rwanda. Sa kabila ng madilim na nakalipas, isang bagong liwanag ang sumisilay sa bayan ng 1,000 burol. Ang hayag at bagong hakbang na ito ng Iglesia ng Seventh-day Adventist ay isinasagawa sa kakaibang paraan. Ito ang kwento ng Total Member Involvement. Sa isang bansa na sinalanta ng pasakit, ang Seventh-day Adventist ay nagdadala ng pag-asa. Ito ang isa sa pinaka-nakakapukaw na kaganapan na aking nasaksihan. Ang Silangang Afrika ay natutuwa tungkol sa TMI. Dito sa Rwanda ay nasasaksihan namin ang hindi pa nangyayari sa Adventist Church. Sa bansang ito, nararamdaman ng mga tao na ang Diyos ay may inihahandang malaking bagay. Ito ang Total Member Involvement. Libong taon ang nakakaraan, si Jesus ay naglunsad ng programa. Ito ang dakilang tagubilin na alam nating lahat sa Mateo 28. Mangaral, turuan, at dahil sa dakilang tagubilin na yan, kaming lahat dito sa Rwanda ay excited tungkol sa Total Member Involvement. Nakita namin na kumilos sa mga miyembro ng iglesia baon ng kaisipan ng Total Member Involvement. Talagang isinangkot nila ang kanilang sarili, ibinigay ang kanilang mga baka, mga kambing, mga tupa, na mahagi sila mga babasahin, nagsagawa ng Bible studies, health outreach, paglilingkod sa komunidad. Gawa sila ng mga banners, panyo, t-shirts at kung ano-ano pa upang maitaguyod ang TMI. Ang mga miyembro dito ay nag-aanyaya ng kanilang mga kaibigan. Ang mga leader ng iglesia ay pina-follow up ang mga tao at tinitiyak na sila ay handa ng mabinyagan. Ito ay talagang team effort. Hindi lang ang mga taga-Rwanda ang nakisangkot sa TMI. Ang mga tauhan ng General Conference ay nagagalak na makisangkot din at gawing modelo ang pinag-uusapan namin doon sa Silver Spring, Maryland. Nais ng Diyos na gamitin ang lahat, pastor, laiko, ang lahat sa malaking gawain na ito. Ang mga miyembro sa iglesia ay sumigla habang inaabot nila ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay, mga katrabaho sa bukid, mano sa opisina. Masigla nilang inaabot ang kanilang mga kaibigan at dinadala sila sa mga TMI meetings. Sa loob ng mahabang panahon, ang gawain ay nasa kamay lamang ng mga pastor. Karamihan sa mga miyembro ay nakamasid lamang. Ngunit ngayon, ang lahat ay may bahagi na gagampanan. Aabutin ng bawat isa ang iba. Mayroong mahigit 2,200 lugar na pangangaral dito sa maliit ngunit magandang bansa ng Rwanda. Kami ay dadalawa lamang sa mahigit 2,000 evangelistic sites na ito. Ang ilan sa mga lugar na pangangaral ay pinangungunahan ng mga kabataan mula sa United States at Europe. Ako ay 12 taong gulang at ako ay nangangaral dito sa Rwanda. Ako ay excited nung una akong nanawagan. Daan-daan ang tumayo sa harapan. Iyon ay nakakatuwa.
Ito ang unang pagkakataon na ako ay mangaral ng ganito. Ito ang karanasan na pinakanagbigay kasiyahan sa akin. Ako ay laging nakadepende sa Diyos, ngunit ngayon talagang kailangan mong umasa sa Kanya na magsalita at gamitin ka sa anumang kaparaanan. At napakarami niyang magagawa sa isang kaluluwa na nagpapasakot. Bago ako sumama sa mission trip na ito, ako ay nalalamig spiritually na para bang ito lang ba ang pagiging Kristiyano? Ngunit nung unang gabi, nakita ko na ang Diyos ay may panukala. Tunay na ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa akin. Nakita ko na siya ay totoo dahil nakita ko na kumilos siya sa puso ng mga tao. At kapag nakita mo ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay, hindi ka na mag-aalinlangan na kaya niyang gawin ang ganun ding bagay sa iyo. Gabi-gabi, libo-libong tao ang nagpapasya para kay Jesus. Ang mga taong ito ay handang magpabautismo at makibahagi sa Great Advent Movement. Ang ating nakikita ngayon sa baybayin ng Lake Kivu ay kahalintulad ng nangyayari sa buong bansang ito. 100,000 nagpabautismo, ang pinakamaraming bilang sa kasaysayan ng Adventista. Ang nakakatuwa, ito ay simula pa lamang. Ang programang ito ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang nangyayaring ito sa Rwanda ay totoong nakakatuwa. Ito ay modelo para sa mga iglesia sa buong mundo. Hindi natin gusto na matapos ito dito. Nasa atin kung nais nating mangyari ito sa ating lokal na iglesia. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay para magkaroon ng bahagi sa TMI. Ito ay dapat bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon. Kailangan nating gawin kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Nagampanan ang misyon na ibinigay sa ating lahat. What a time to be alive. Panahon na dapat maging bahagi ng total member involvement. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pakikisangkot sa gawain ng langit. Sumainyo ang kapangyarihan mula sa Panginoon sa inyong pagdadala ng pabalita sa buong sanlibutan. Hindi ba yan kamangha-mangha? Na-imagine nyo ba na mahigit 100,000 nagpabautismo? Kami ay nandoon bago at pagkatapos ng pangaral. Ang aming mga radyo ay nasa lahat ng dako ng bansa. Nagsasahimpapawid at inaabot ang mga tao. Nakakatuwa na maabot ang mga tao sa buong mundo na ipinahahayag sa kanila ang katotohanan ayon sa Biblia na matutunan na si Jesus ay malapit nang dumating. Ngayon, ang paksa na pagtutuunan natin ay maraming mga tao ang nalilito. Maraming tao ang nagsisimba sa iba't ibang araw ng Sanlinggo. Maraming mga Kristiyano ang nagsisimba kapag linggo. Ngunit anong araw? Paano mo malalaman? Paano mo matitiyak? Kaya tingnan natin sa Biblia. Kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kaya titingnan natin ang Biblia. Ang unang talata na ating babasahin ay nasa Apokalipsis 1:10 na sinasabi, "Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon." Ito ay nangangahulugan na ang Panginoon ay may isang araw. Siya ay may araw. Hindi sinasabi kung ito ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado o Linggo. Hindi. Ang sabi, ang Panginoon ay may araw. Iyon ay araw ng Panginoon. Anong araw ito? Ngayon ay basahin naman natin sa Marcos 2:28. Maaari mo ring tingnan ang Mateo 12:8 o Lucas, ngunit ang basahin natin ay ang Marcos 2:28. Kaya't ang anak ng Diyos ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya ang araw ng Panginoon ay ang Sabat. May katuturan, hindi ba? Ang araw ng Panginoon ay ang Sabat. Ngunit mayroon pang tanong, anong araw ang Sabat? Basahin natin ang Exodo 20, yan ang 10 utos. Yan ang bahagi kung saan nagsulat ang Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kaya nga ang araw ng Panginoon ay ang Sabat at sinasabi niya na ito ay ipangilin. Pansinin ang sinasabi dito, ipagpatuloy natin. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Oh, wow! Naisip nyo ba yan? Ang araw ng Panginoon ay ang Sabat at ang Sabat ay ikapitong araw ng Panginoon mong Diyos. Kapag binasa mo ang Biblia, makikita mo na sa kabuuan. Tingnan mo minsan. Tingnan mo ang mga araw ng Sanlinggo. Mayroon lamang 2 araw. 2 araw na pinangalanan. Ito ay araw ng paghahanda. Ang araw bago ang Sabat at ang Sabat ang ikapitong araw. Tandaan, nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Sabat, yan ang sinasabi ng Biblia, hindi ba?
O kaya narito, ang Panginoon ay may araw, Apokalipsis 1:10, hindi sinabi kung anong araw. Sunod ay nabasa natin sa Marcos 2:28, ang araw ng Panginoon ay ang Sabath. Kaya ang araw ng Panginoon sa Apokalipsis ay ang Sabath sangayon kay Jesus. At pagkatapos, ang ikapitong araw ay ang Sabath ng Panginoon, Exodo 28. Ngayon ay nakita natin ang kabuuan, hindi ba? Ang ikapitong araw ay ang Sabath ng Panginoon. Magpunta naman tayo sa Exodo 20:11. Narito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Muli tayong bumalik sa 10 utos. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroon. Yan ang dahilan kung bakit ang ikapitong araw ay ang Sabath. Ito ay tanda ng katotohanan na tayo ay nilalang ng Diyos. Tayo ay nilalang sa kanyang larawan at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabath. Mayroon lamang isang araw na pinagpala ng Diyos at pinabanal. At ito ay alaala na tayo ay nilalang niya sa kanyang larawan. Hindi tayo nilalang sa wangis ng unggoy o palaka. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Nilikha ng Diyos sina Adan sa kanyang wangis. At sila ang ating mga magulang. Kaya tayong lahat ay nilalang sa larawan ng Diyos. Ang Sabat ay isang tanda na tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Kaya sa tuwing sinasamba natin siya, tuwing araw ng Sabat ay sinasamba natin siya bilang ang ating manlalalang. Ang Sabat ng Diyos na lumikha sa Genesis ay ang araw ng Panginoon sa Apokalipsis. Nang pasimula, Genesis 1:1 ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya ang lumikha. Genesis 1:26 at 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sa Genesis 2:2, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Wow! Isang kamanghamanghang Diyos at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Siya ba ay napagod? Hindi, siya ay nagwika lamang. Siya ay nagpahinga bilang halimbawa para sa atin. Ngayon tayo ay maaaring magpahinga sa araw na yan na ipinagdiriwang at sinasamba ang Diyos na lumikha. Ito ay tungkol sa pagsamba. Ito ay tungkol sa pagsamba. Ito ay alaala ng katotohanan na siya ang manlalalang. Ito ang ikapitong araw na Sabath, yan ang sinasabi sa Genesis. Genesis 2:3, pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Ang ituring na banal ay nangangahulugang gawing banal. Ihiwalay ito para sa banal na layunin. Tanging araw na banal sa lahat ng araw ng sanlinggo na nagpapaalaala sa atin na Diyos ang lumikha. Hindi ba't napakaganda niyan? Tunay na gugustuhin nating sambahin siya sa pagpapatuloy ng Genesis 2:3 sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Muli siya ba ay napagod? Hindi. Siya ay nagbigay sa atin ng halimbawa. Kaya nga, ang Sabath ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Diyos ay nagbigay sa tao ng dalawang special na institution doon sa halamanan ng Eden. Yan ay ang Sabath at pag-aasawa o kasal. Ang dalawang ito ang inaatake ni Satanas. Natatandaan nyo na pinag-aralan natin sa Genesis 1 at 2 na nilikha ng Diyos si Adan at binigyan ng karapatang bigyan ng pangalan ng mga hayop. Mr. and Mrs. Giraffe, Mr. and Mrs. Elepante, Mr. and Mrs. Tigre. Siguradong si Adan ay nagtataka, Diyos, ako po ay may tanong. Paano po ako? Mag-isa lang ako. Sabi ng Diyos, aayusin natin yan sa ika-6 na araw. Pinatulog niya si Adan at kumuha ng buto mula sa kanyang tadyang dahil nais ng Diyos na magbigay ng paglalarawan na ang asawang lalaki at asawang babae ay dapat palaging magkasama, maging iisa. Kaya nga nilikha niya si Eva at nang magising si Adan, siya ay napangiti at tinawag niya itong babae, woman. Marahil ang nasabi ni Adan ay, wow! Kamangha-mangha ang napakagandang si Eva. Ngunit si Eva ay nagkamali. Siya ay humiwalay kay Adan at alam natin ang nangyari. Tinukso siya ni Satanas ang ahas at si Eva at Adan ay pinaalis sa halamanan ng Eden. Ang Diyos ay nangako na isusugo niya ang kanyang anak, si Jesus, nang siya ay mamatay sa krus, ay ang katuparan ng pangakong iyan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus ang namatay para sa atin. Iyan ang kaloob na kaligtasan na ating napag-aralan. Ako ang dapat namatay, ngunit si Jesus ang namatay para sa akin, para sa iyo. Lahat tayo ay nagkasala.
Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit si Jesus, habang tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Kapag tinanggap natin ang kaloob na kaligtasan, tayo ay pinapatawad niya at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na lumakad sa bagong buhay bilang mga anak niya. O anong napakabuting Diyos. O kaibigan, iniibig ka ni Jesus. May isang kwento sa Biblia ayon kay Jesus ng isang lalaki na may 100 tupa. Ang isa ay nawala, iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. Ito ay nangangahulugan, kaibigan, na kahit ikaw lang ang nag-iisang nagkasala, si Jesus ay paparito at mamamatay para sa iyo. Hindi ka panipaniwala. Minsan kami ay nasa lungsod ng Goma, papunta sa airport, alas 6 ng umaga. Nakita ko ang isang tao na nakahandusay sa tabi. Patay na. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid niya. Nang makabalik ako mula sa airport, matapos ang 2 oras, nandun pa rin ang tao. Ang mga langaw ay nagliliparan sa paligid niya. Ang mga tao ay naglalakad lamang sa paligid. Ako ay napaluha. Alam ko na ang Diyos sa langit, nang mangyari ito, ay napaluha din. Dahil siya ang ating Ama, labis niya tayong iniibig. Siya ay namatay para sa atin, upang tayo ay mabuhay. Hindi mo ba susuklian ang pag-ibig na yon? Hayaan niyong dalhin ko sa inyo ang isang karanasan sa St. Petersburg, Russia. Kami ay nagkaroon ng serye ng pagpupulong doon at kami ay nagkaroon ng pagbabautismo ng mahigit 400 katao. Wow, kamangha-mangha, hindi ba? Ito ay isang komunistang lugar. Noong ang pader ay nabuwag, kami ay nagkaroon ng serye ng pangangaral. Nang Sabat na yon, ikinasal sina Valdim at Marita. Ako ay nagpunta sa kasalan na yon at nagbigay ng ilang salita at isinama ko sila sa pagpupulong ng gabing iyon. At nasabi ko sa aking sarili, ngayon ay Sabbath. Sinabi ng Panginoon na ito ay igalang. Pinabanal niya ito. Ito ay espesyal na araw at si Satanas ay inaatake ang Sabat upang baguhin ang kautusan ng Diyos. Sinisira ni Satanas ang 2 institusyon na ito mula sa halamanan ng Eden. Kaya napakaraming paghihiwalay o diborsyo sa ating panahon. Sa buong mundo, marahil isa sa bawat 2 kasal ay naghihiwalay, habang ang iba ay nagsasama ng hindi kasal. Patuloy na winawasak ni Satanas ang tahanan. Hindi ito ang panukala ng Diyos para sa atin. Hindi panukala ng Diyos na wasakin ni Satanas ang Sabat. Noong Sabat na yon, kami ay nagsagawa ng malaking pagbabautismo sa isang lawa sa St. Petersburg, Russia. Nakakatuwa kapag naisip mo ang bautismo bilang alaala ng kamatayan, pagkakalibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang alaala ng katotohanan na tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos ay ang Sabat kay buti ng Diyos. Labis niya tayong minamahal, kaibigan. Ngayon ay anong araw namatay si Jesus? Marahil sasabihin ng iba, paano namin matitiyak? Ang aking kaibigang si Defterios doon sa Lubumbashi, Zaire, Congo, ay kinatagpo ko isang araw. Sinabi ko sa kanya, Defterios, ngayon ay Biyernes. Ano ang tawag nyo sa Biyernes sa inyong wikang Griego? At sinabi niya sa akin ang tawag. Anong ibig sabihin yan? Alam ko ang sagot. Gusto ko lang siyang tanungin. Sinabi niya, ibig sabihin araw ng paghahanda. Paghahanda para saan? Tumingin siya sa paligid at sumagot, hindi ko alam, basta yan ang ibig sabihin. Araw ng paghahanda. Yan ang araw ng mamatay si Jesus. Paghahanda para sa araw ng Sabat. Dahil ang Sabat ay paparating. Kaya anong araw namatay si Jesus? Lucas 23:54. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Ang araw ay palubog na, ang Sabat ay paparating. Yan ang araw kung kailan namatay si Jesus. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Anong utos? Ang ika-4 na utos sa 10 utos. Alalahanin mo ang Sabat upang ipangilin. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay nasa libingan matapos na siya ay mapako. Kaya si Jesus ay naroon sa libingan matapos na siya ay mapako sa krus. Lucas 24:1-3 sa pagpapatuloy. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda at nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan at sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Hindi ka ba natutuwa? Ang katawan ni Jesus ay wala doon sa libingan. Siya ay nabuhay na muli.
Natatandaan ninyo ang kwento, si Maria ay tumakbong pabalik patungo sa mga alagad. Nakakatuwa na ang mga kababaihan ang nauna pa sa libingan. Ang mga kalalakihan ay nagtatago doon sa silid sa itaas. Sila ay natatakot dahil si Jesus ay napako. Tingnan ninyo ang libingan, walang laman. Kaya sina Juan at Pedro ay tumakbo at nagtungo doon upang tingnan. At naunang pumasok si Pedro, siguradong nasabi niya, siya ay buhay, siya ay buhay. Ang aking mga kasalanan ay napatawad na. Ang pintuan ng langit ay nabuksan na. Siya ay buhay. Si Jesus ay buhay. Ang libingan ay walang laman. Ang lahat ng libingan ng mga kilalang religious leaders sa buong mundo, ang lahat ng libingang iyon ay may laman. Ang libingan ni Jesus sa Israel ay walang laman. Siya ay buhay. Siya ay buhay. At siya ay nangako na muling babalik upang dalhin tayo sa langit na tahanan na kanyang inihahanda para sa atin. Kaya narito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Biyernes, ang araw ng paghahanda, at sa Marcos 15, 42 at 43, at ng kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda. Sa makatuwid bagay, ang araw na nauuna sa Sabath, dumating si Jose na taga Arimatea, pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iyon ay araw ng paghahanda. Si Jesus ay nasa libingan ng Sabado, ang Sabbath day, ang ikapitong araw. At sa unang araw ng Sanlinggo, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ang pagkakasunod-sunod, araw ng paghahanda, Biyernes, Sabado ang Sabath, ang ikapitong araw, at ang unang araw ng Sanlinggo, ang Linggo, naganap ang muling pagkabuhay ni Jesus. Paano nangyari ang pagtatangka na baguhin ang ikaapat na utos? Paano yan mangyayari? Si Satanas ay tuso, mautak. Siya ay napakatuso na nagawa niyang linlangin ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Doon sa digmaang sibil sa langit, naglaban-laban ang mga anghel laban sa anghel. Si Jesus at ang dalawang bahagi ng mga anghel ay nagtagumpay laban kay Satanas. Sa kabila nito, ang paglalaban ay nagpatuloy dito sa lupa. Ang digmaang sibil ang pinakamatindi sa lahat. Ang digmaang sibil sa Amerika ay nakakakilabot. Minsan ang mag-asawa ay magkalaban, ang mag-ama o magkapatid ay magkalaban. Hindi mabuti ang digmaang sibil. Kakilakilabot ang digmaang sibil. Ang anghel, laban sa anghel. Mabuti na lang si Jesus ay nagtagumpay. Mayroong pagtatagumpay kay Jesus. Paano pagsisikapang baguhin ang ikaapat na utos? Ayon sa propesiya, ito ay mangyayari. Pansinin ang nakasulat sa Catholic Mirror. Aking babasahin ang ilan sa nasulat mula sa pangkalahatang simbahan, ayon sa kasaysayan. At ito ay hindi upang hamakin ang anumang relihiyon, ngunit kailangan nating bumalik at tingnan ang tala ng kasaysayan. Siya nga pala, kami ay naging misyonero doon sa Africa sa loob ng 10 taon. Sa maraming pagkakataon na ako'y nagtutungo sa safari na tumatagal ng 1 o 2 o 3 linggo, si Kathy ay magluluto ng tinapay. Siya ay magluluto ng tinapay na swayback dahil madaling amagin ang tinapay. Ako ay titira sa lugar na ang mga tao ay ibinibigay ang kanilang kubo upang ako ay makatulog at makapanatili doon. Na-imagine mo ba? May bisita kang darating at ikaw ay aalis ng iyong bahay at sasabihin, "O, ikaw na ang bahala sa bahay ko." Yan ang ugali nila. Ngunit minsan ay nagtatanong ako, mayroon bang mga Catholic missions dito? Kung mayroon, doon ako tumitira dahil mayroon silang maayos na higaan, may kulambo at iba pa. Ito ay komportable. Nalaman ko na minsan ay may pari mula sa Belgium o ibang lugar na nangangasiwa doon. Sila ay mabubuting tao, pero di sila magaling magluto. Ngunit kung mayroong lugar na may madre, ako ay natutuwa dahil sila ay magaling magluto. Sila ay maasikaso. Kaya ako ay may masasayang alaala kasama ang mga Katoliko. Sila ay mabubuting tao. Marami sa kanila ay mapupunta sa langit. Kaya ito ay hindi tungkol sa mga tao. Ito ay tungkol sa kasaysayan. Pansinin ninyo ang nakasulat sa Catholic Mirror. Ang simbahang Katoliko sa loob ng mahigit 1,000 taon bago nagkaroon ng protestante, alinsunod sa kanyang makalangit na misyon, ay binago ang araw mula sa Sabado tungo sa Linggo. Yan ang sinasabi ng kasaysayan. Biblia o tradisyon? Yan ang tanong sa konsilyo sa Trent. Ito ang pinakamahabang konsilyo ng simbahan na naganap. Ito ay nagpatuloy sa loob ng 18 taon at ang talakayan ay ang tradisyon ba ay mas mahalaga sa Biblia o ang Biblia ba ay mas mahalaga kaysa tradisyon? Ito ay nangyari noong Reformation at habang sinasabi ng mga reformers na Biblia at Biblia lamang, sola scriptura, sola fide, sa pananampalataya kay Jesus lamang,
Kaya sila ay nagkaroon ng malaking pagtatalo. Ano ang mas mahalaga? Tradisyon ba o Biblia? Tradisyon o Biblia? Paulit-ulit sa loob ng 18 taon. Sa katapusan, sa pagbubukas ng talakayan noong January 18, 1562, isinaisang tabi nila ang lahat ng agam-agam. Ito ang nakasulat sa Canon and Tradition ni Holtzman, page 263. Ang arsobispo ng Regio ay nagsalita kung saan ay bukas niyang inihayag na ang tradisyon ay mas mataas kaysa kasulatan. Ang kapangyarihan ng simbahan gayon nga ay hindi maaaring mahadlangan ng kapangyarihan ng kasulatan sapagkat binago na ng simbahan ang Sabbath tungo sa araw ng linggo. Yan ang katibayan. Hindi sa pamamagitan ng utos ni Kristo, kundi sa sarili nitong kapangyarihan. Na-imagine mo ba ang pagbabago ng mismong kautusan ng Diyos? Ito ay propesiya. Si Satanas ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngayon ay nais kong ipakita sa inyo ito. Yan ay ang aking apo na si Lance. Hindi ba napakaganda niya? Alam niyo ba kapag naglalang ang Diyos, nilikha niya tayong perpekto? Siya ang ating manlalalang. Sinasamba natin siya sa araw ng Sabat sapagkat ipinaaalaala nito bawat sanlinggo. Tayo ay nilikha sa kanyang larawan. Ngayon ay balikan natin muli ang Catholic Converts Catechism. Tanong, may iba pa ba kayong katibayan na ang simbahan ay may kapangyarihan na magtatag ng mga kapistahan at utos? Sagot, kung siya ay walang kapangyarihan, hindi niya magagawa yaong mga bagay na sinasang-ayunan ng mga makabagong relihiyoso. Hindi niya sana naitatag ang pangingili ng araw ng linggo, ang unang araw ng sanlinggo, kapalit ng pangingili ng Sabado, ang ikapitong araw, isang pagbabago na walang autoridad mula sa kasulatan. At Doctrinal Catechism ni Stephen Keenan, nandoon nakasulat, Daniel 7:25, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Sisikapin niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. Maaari mo bang baguhin ang kautusan ng Diyos? Siyempre hindi. May ipapakita akong larawan ng isang elepante. Kami ay tumira sa Africa ng mahabang panahon. Kaya kami ay nakapunta na sa maraming mga parke doon. Nakakatuwang makakita doon ng mga elepante, giraffe. Narito ang isang magandang larawan ng isang elepante. Tingnan ninyo ang mahaba niyang uso. Magandang elepante, hindi ba? Sasabihin ninyo, anong nangyari kay Dr. McKee? Nalilito na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi, yan ay elepante. Hindi, yan ay elepante. Yan ang sinasabi na maaari mong tawaging elepante ang zebra hanggat gusto mo. Ngunit yan ay zebra pa rin. Maaari mong tawagin ang araw ng linggo na Sabat hanggat gusto mo. Ngunit ang araw ng linggo ay mananatiling araw ng linggo. Ang unang araw ng sanlinggo. At ang Sabat ay Sabat, ang ikapitong araw ng sanlinggo, ayon sa kautusan. Ano ang sinasabi ng kasaysayan tungkol sa usaping ito? Tingnan natin. Paanong nangyaring nabago mula sa Sabat tungo sa linggo? Ang Romanong emperador na si Constantino ay nagpasa ng kauna-unahang Sunday law noong AD 321. Sa kagalang-galang na araw ng araw, hayaan ang mga maestrado at mamamayan sa mga lungsod na magpahinga at hayaang isara ang lahat ng pagawaan. Pansinin na sinasabi ang kagalang-galang na araw ng araw. Ang salitang Ingles na Sunday ay nagmula sa pagsamba sa araw o sun. Ang kanilang Diyos ay ang goddess of fertility. Sa panahon ni Constantino, ang simbahan at estado ay nagkaisa. Isinagawa ito ni Constantino, tinanggap ito ng simbahan at itinaguyod. Yan ang dahilan bakit napakaraming tao ang nagsisimba sa unang araw ng sanlinggo sa halip na sa araw ng Sabat ayon sa kautusan. Nasa Arizona kami ni Cathy isang hapon ng linggo. Nakabukas ang TV at nakita ko ang A&E ay may special na palabas tungkol kay Constantino. Pinanood ko ito. Ito ay tungkol sa unang Kristiyanong emperador na ang totoo ay nagpasok ng paniniwala niyang paganismo sa loob ng simbahan. Sinabi doon na siya ang nagbago ng Sabat patungo sa unang araw ng sanlinggo, ang Sunday. Ipinasok niya sa simbahan ang kanyang paniniwalang pagano ng pagsamba sa araw. Paano ito nangyari? Mayroong grupo ng mga pagano na hindi kilala ang Diyos sa ilalim ng pamumuno ni Constantino. Sinasamba nila ang araw. Inakala nila na ang Diyos ng araw ay magdadala sa kanila ng saganang ani sa kanilang pananim. Kaya sa mga barya ni Constantino, naroon ang Diyos ng araw sa likod nito. Sa kanyang imperyo ay mayroong mga Kristiyano na mabilis na dumadami.
Ito ay sa taong 300 matapos ang panahon ni Kristo. Sila ay dumadaming mabilis at sila ay sumasamba sa Diyos na lumikha sa araw ng Sabat, ayon sa ika-4 na utos. Kaya upang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang imperyo, sinabi niya sa mga Kristiyano, bakit hindi nyo na lamang sambahin si Jesus sa araw ng pagkabuhay, sa araw ng linggo? At ang mga pagano ay nagpatuloy sa pagsamba sa araw ng Sunday upang sambahin ang kanilang sun god. Kaya ito ay naging batas, tinanggap ito ng simbahan, nakakagulat pag napagtanto mo. Kaya nga marami sa buong sanlibutan ay sumasamba sa maling araw. Hindi dahil alam nila ang pagkakaiba, kundi dahil ito ay nakaugalian na. Ni nanay at ni tatay, ni lolo at ni lola, ito ay tradisyon na. Kaya bumalik tayo sa Biblia, Apokalipsis 13:2, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Sino ang dragon? Si Satanas. Ito ay tumutukoy sa kanyang politikal at relihiyosong kapangyarihan. Ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At sa Apokalipsis 13:3-4, at ang buong lupa ay nanggilala sa hayop, at sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa hayop at nangagsisamba sa hayop. Yan ang sinasabi ng Biblia, Apokalipsis 13. Ngayon, sa Apokalipsis 12:9, dati na nating napag-aralan ito, ang buong kapitulo ay tungkol sa digmaan sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Si Satanas ay inihagis palabas ng langit. Siya ang dragon. Apokalipsis 14:7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Pansinin ang sinasabi, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So makikita natin dito ang pagkakaiba. Narito ang sumasamba sa hayop sa araw ng linggo, ang araw ng araw. Narito ang sumasamba sa Diyos sa araw ng Sabat, ayon sa 10 utos. Pansinin na ito ay tungkol sa pagsamba. Siya na lumikha, siya ang manlalalang, ang sinasamba natin ay ang lumikha. Exodo 20:11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon. Sinasamba natin ang Diyos ayon sa 10 utos, ang ika-4 na utos, dahil ayon sa Exodo 20:11, siya ang lumalang sa atin. Ginawa niya ako, ginawa ka niya. Sa Apokalipsis 14, ito ang mensahe ng unang anghel sa huling panahon ng sanlibutan. Ang huling dakilang bagay na mangyayari ay sasambahin natin ang ating manlalalang ayon sa mensahe ng unang anghel. Ang lahat ay mauuwi sa katotohanan na tayo ay sumasamba sa Kanya na lumalang ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig. Ito ay isang panawagan na sambahin natin ang manlalalang. Genesis 1:26-27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Hindi tayo nagbago mula sa pagiging palaka o unggoy. Yan ay napaka-imposible. Kailangang tanggapin niya ng mga naniniwala sa ebolusyon. Hindi posible na mangyari ang pagbabago ng gano'n na lamang. Naiisip mo ba kung gaano kakomplikado ang mata ng tao? Mayroon itong milyong-milyong maliliit na selula na kailangang gumawang magkakasama upang ikaw at ako ay makakita. Ang ating katawan ay nilikha sa kamanghamanghang paraan ng ating manlalalang. Genesis 1:26-27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Siya ang ating manlalalang at siya ang ating tagapagligtas. 2 beses tayong naging Kanya. Natatandaan niyo pa ba ang tungkol sa awit na yan na inawit ni Kathy? Isang bata kasama ang kanyang tatay ay gumawa ng laruang bangka. Isang araw ay naglaro siya sa lawa at dumating ang malakas na hangin at napatid ang tali ng laruang bangka. Tumakbo siya at hinanap ang kanyang laruan, ngunit wala na ito. Wala na. Kinabukasan siya ay nasa bayan, nakita niya ang kanyang bangka na nasa isang tindahan. Siya ay pumasok sa loob ng tindahan at sinabi niya sa may-ari, Ginoo, yan po ay aking bangka. Sumagot ang may-ari, hindi, nagkakamali ka, sa akin ang bangkang yan. Hindi mo naintindihan, ako at ang tatay ko ay ginawa ang bangkang yan. Yan ay aking bangka na wala kahapon.
Sumagot ang may-ari, hindi mo naiintindihan. Kahapon ay binili ko ang bangkang yan ng $5. Kailangan mong bayaran ng $5. Oh, talagang nalungkot ang bata. Umuwi siya, binuksan niya ang kanyang alkansya at kinuha ang kanyang naipon. Bumalik siya sa tindahan. Gusto kong bilhin ang aking bangka. Oh, okay. Salamat bangka, ang sabi ng may-ari ng tindahan. At habang siya ay papawi, tiningnan niya ang kanyang bangka at sinabi, ginawa kita at binili kita. 2 beses kang naging akin. Sinasabi ni Jesus, kaibigan ko, ikaw ay 2 beses na naging akin. Ginawa kita at binili kita. 2 beses kang naging akin. Ang alaala ng katotohanan na ang Diyos ang lumikha ay ang Sabath. Ang alaala na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli para sa iyo ay ang bautismo. Kaya kapag tayo ay nabautismohan kay Jesus, ang iba sa inyo ay nagpanukalang magpabautismo, ay tinatanggap natin ang kaloob na kaligtasan. Ikaw ay tumatalikod sa kasalanan, tinatanggap si Jesus. Ang alaala ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus sa tuwing may nababautismuhan ay ang bautismo. Ang alaala na ikaw ay nilalang sa wangis ng Diyos ay ang Sabath, ayon yan sa Exodo 20. Ang alaala ng bautismo, Roma 6, malinaw ang Biblia na ang alaala ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. At ulitin ko, ang alaala na ikaw ay nilalang sa wangis ng Diyos ayon sa Exodo 20 ay ang Sabat. Kaya tanungin natin, ano ba ang ginawa ni Jesus? Lucas 4:16, at siya ay napasa Nazareth. Naalala ninyo na naikwento ko sa inyo noon na ako ay nakarating sa Nazareth kasama ang team ng Adventist World Radio. Kaya siya ay napasa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabath at nagtindig upang bumasa. Sa araw ng Sabath, ang lumikha ay nagtungo sa simbahan upang sumamba. Ang tanong ay, maaari ba tayong makasigurado kung anong araw ang ikapito? Tingnan mo ang astronomy, tingnan mo ang lengguwahe, tingnan mo ang kasaysayan. At maaari din nating tanungin ang mahigit 14 na milyong mga Hudyo. Sila ay tiyak na hindi nalilito. Sila ay pumupunta sa sinagoga hanggang ngayon, bagamat hindi nila tinatanggap si Jesus. Sa Biblia, malinaw sa 10 utos, maliwanag na maliwanag. Ang ikapitong araw ay ang Sabath. Yan ay bahagi ng ika-4 na utos. Maaring sabihin ng iba, minsan kami ay nalilito o tayo ay nawala na. Kaya kami ay nagpunta sa Royal Greenwich Observatory sa Inglaterra. Mayroon nga ang totoo noong October 1582 dahil sa leap year, nagkaroon ng pagsasaayos upang hindi na magkaroon ng pagkalito. Nawalan tayo ng ilang araw gaya ng nakikita nyo sa screen ng 11 araw. Kaya ang Huwebes na petsa 4 ng Oktobre ay sinundan ng Biyernes na petsa 15 ng Oktobre. Sa bahaging iyon, nabago ang kalendaryo. Ngunit ang weekly cycle ay hindi nabago. Naisip nyo ba na mayroon tayong paliwanag ayon sa siyensya para sa lahat ng iba't ibang time period? Halimbawa ay ang mga buwan. Bakit tayo may buwan? May 30 araw sa isang buwan. Sasabihin nyo, yan ay dahilan sa buwan na umiikot sa mundo sa loob ng 30 araw. May paliwanag ang siyensya. Paano naman ang taon? Maaring sabihin nyo, yan ay dahil sa ang mundo ay umiikot sa araw sa loob ng 365 days. Yan ang paliwanag ng siyensya. Paano naman ang araw? Ito ay dahil ang mundo ay umiikot sa loob ng 24 na oras sa araw. Sa tingin, para bang ang araw ay sumisikat at lumulubog, ngunit ang totoo, ito ay dahil umiikot ang mundo. Yan ang paliwanag ng siyensya. Ano ang paliwanag ng siyensya para sa 7 araw sa sanlinggo? Naisip nyo ba? Walang paliwanag ang siyensya. Ito ay dahil sinabi ng Diyos. Sinabi niya, bawat ikapitong araw, ikaw ay sasamba sa akin. Ang tanda na tayo ay nilalang sa kanyang wangis ay ang Sabath. At sa bawat ikapitong araw, sasambahin natin ang ating lumikha. Wow! Ang mga wika, sa mahigit 140 wika sa buong mundo, ang ikapitong araw na Sabath ay nangangahulugang Sabath. Ilan dito ay ang mga sumusunod? Sabaton, Sabado, Samedi at patuloy pa. Lahat ito ay konektado sa Sabath. Ang ikapitong araw sa sanlinggo. Yan ang ibig sabihin ng mga iyan. Ang mga diksyonaryo, sinasabi dito,
ang ikapitong araw ng Sanlinggo na ipinapangiling simula sa Biyernes ng gabi, yan ay maliwanag. Alam natin yan. Tayo ay may kalendaryo. Huwag kang magpalinlang. Basahin mo ang Biblia at hindi ka maliligaw. Malalaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan na kay Jesus. Mula sa Eden, tungo sa Eden, tayo ay sasamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Yan ang sinasabi sa Isaiah 66:23. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Sa langit, tayo ay hahayo upang sumamba sa Diyos na lumikha tuwing ikapitong araw. Yan ang sinasabi ng Biblia. Patuloy natin itong gagawin sa langit. Kung patuloy natin itong gagawin sa langit, marahil bilang pag-iensayo, dapat na natin itong simulan ngayon. Apokalipsis 13:3 at 4. At ang buong lupay ng gilalas. Hindi natin gustong mapasama sa sanlibutan. Ayaw nating sumunod sa sanlibutan. Ang nais nating gawin ay ang sinasabi ng Diyos. Apokalipsis 13:3, 4. At ang buong lupay ng gilalas sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. Kaibigan, pagsamba. Ito ay tungkol sa pagsamba, hindi ba? Huwag mong sambahin si Satanas. Ang sambahin mo ay si Jesus, ang lumikha. Sinasabi sa atin ng Malakias 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Maaring sabihin ng simbahan, binago na namin, ginawa namin ito, sinasabi ito ng tradisyon. Hindi, ang Diyos ay hindi nagbabago. Lumikha at tagapagligtas. Siya ang ating sinasamba. Ang tanda ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang bautismo. Siya ang ating tagapagligtas. Ang tanda na tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis ay ang Sabat. Ang pangalan ng Diyos ay banal, alam natin yan. Ang Biblia ay banal, alam natin yan. Ang Sabat ay banal, alam natin yan. Ang ikapo ay banal, pag-aaralan natin yan. Ang ating katawan ay banal. Niluluwalhati natin ang anumang pinabanal ng Diyos. Kaya kapag niluluwalhati natin ang anumang pinabanal ng Diyos, tatanggapin natin ang kanyang pagpapala. Sinasabi, binubuksan niya ang mga bintana ng langit upang ibuhos ang saganang pagpapala na higit sa kaya mong tanggapin. Kaibigan, iniibig ka ni Jesus. Siya ay namatay para sa iyo. Kahit ikaw na lang ang natitirang makasalanan sa mundong ito. Kaibigan, nais mo bang itaas ang iyong kamay at sabihin sa Kanya, gusto kong gawin kung ano ang nais mong gawin ko. Gagawin ko ang anumang nais mong gawin ko, Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga nagpasya para sa iyo. Salamat sa lahat ng mga nagnanais na mabautismuhan gaya ni Jesus. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng Sabat na nagpapaalaala sa amin na kami ay nilikha ayon sa iyong larawan. At Ama, salamat sa bautismo na nagpapaalaala sa amin na si Jesus ay namatay para sa amin noong kami ay makasalanan pa. Salamat sa pinagpalang pag-asa na mayroon kami na si Jesus ay malapit ng dumating. Sa kanyang pangalan, ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Napakahalaga ng paksang ibinahagi sa atin ngayong gabi ni Elder Dwayne Maki, ang presidente ng Adventist World Radio. Kaya ngayon ay kasama nating muli ang Sabbath School and Personal Ministries Director ng North Philippine Conference, si Pastor Jose Sabat Jr., para bigyang diin ang mahalagang puntos na nais namin na maunawaan ninyo ng mga kaibigan natin at mga kapatid na kasama natin sa broadcast na ito. Yan, maraming salamat, Pastor Joel. Dito sa ipinakita sa atin ni Elder Dwayne Maki, kanyang idinidiin ang araw na hindi natin dapat makalimutan. Ginamit niya dito yung basihan ng araw na ito na hindi natin dapat makalimutan. Walang iba kundi ang araw ng Panginoon. Yan yung mababasa natin sa Apokalipsis 1:10 na pinagkamala ng marami ng araw ng Panginoon ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Subalit hindi yan biblical, na ang biblical, ang araw ng Panginoon ay araw ng Panginoon ng Sabat. Okay. Yun ang mas napakalapit at tamang interpretasyon dito sa talatang ito. So ang mga tao, kahit na ang kanilang pagkaunawa or nakagisnan ay araw ng linggo, ay napaka-importante na maintindihan nila ang araw na tinutukoy ng Panginoon ay ang Sabat,
na siyang Sabado base sa ating pag-aaral. Tama po, kasi maliwanag yan sa Marcos 2:28 na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ang Panginoon ng Sabat. Ang Sabat ay tumutukoy sa ika-7 araw. Kaya ang araw ng Panginoon, ang araw ng Sabat. So ano ang mensahe na nais nating maiwan sa ating mga kaibigan, Pastor, patungkol sa paksang ito? Yes. Napakahalaga po mga kapatid na lalahanin natin isa at isaalang-alang sa atin hong pamumuhay itong araw na ito na hindi natin dapat makalimutan. Bakit po? Dahil ito po ang araw ng pamilya. Dahil mababasa nyo sa kautusan, nang sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabato upang ipangilin, sinabi doon na lahat ng kaanib ng pamilya ay mangingilin ng araw na ito. At sinasabi rin na ang araw na ito ay tanda ng Diyos sa tao at tanda niya sa atin bilang mga tao. Bakit po? Dahil ito po yung may kinalaman sa pagkatubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at nagpapaalala sa atin na siya ang gumawa ng mga bagay at nagpapahayag ng mga ito'y napakabuti. Siya po yung nagligtas sa atin mula sa kasalanan upang tayo maging mamamayan sa makahariang langit. Kaya sinabi na huwag nating kakalimutan yan, inilagay sa utos. Sumunod, ito ang araw na banal. Itong araw na pagbibigay lugod sa Diyos. Very clear po yan sa kautusang binanggit sa atin pong pag-aaral. Bakit? Kailangang ipangilin natin sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na nagpapabanal sa iyo. Bilang Panginoon na nagpapabanal sa atin, siya rin ang nagpabanal sa araw ng Sabat, kanyang pinahinga ito, pinaging banal at pinagpala. Kaya ang sinumang pumapasok sa araw na ito, nangingili sa araw na ito, ay binabahagihan ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So ngayong pong gabi, ito yung maaari nating iwanan sa bawat isa na napakainam po na kung hindi nyo pa po nasusunod ang pangingilin ng araw ng Sabat, napakagandang magpasimulang mangilin po tayo ng araw na ito. Bakit po? Dahil ito isang bagong karanasan sa Diyos kung iyo itong tatanggapin upang ikaw ay kanyang pagpalain at pagkabanalin. Ang Panginoong Hesus, ang Panginoon ng Sabat, ay nag-aanyaya sa iyo na mag-umpisa kang mangilin ng araw na ito. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Sabat. So ngayon pong darating na Sabado, kayo ay inaanyayahan namin na maging kasama namin sa pagsamba, sa pagpuri sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan nitong ating broadcast. Atin pong nirequest ang lahat ng kapatiran, lahat ng mga miyembro dito sa North Philippine Conference na tumutok sa ating broadcast. Aware po kayo na ang ating Pangulo, ang Presidente ng Seventh-day Adventist Church Worldwide ay nandito na sa Pilipinas at makakasama natin sa ating pagpupulong mula sa Adventist University of the Philippines. Live po ito, ibo-broadcast ngayong darating na Sabado, November 6 at ganun din sa November 13. Kaya po aming nire-request sa lahat ng ating mga simbahan, mga pastor, inform po natin ang ating mga miyembro. Kakaroon po tayo ng Sabbath Fellowship sa 2 Sabado na ito na darating. Kung paano tayo magkasama-sama gabi-gabi sa ating broadcast dito sa seryeng Earth's Final Countdown, ay ganun din po sa mga natatanging special na araw ng Sabat na ito. November 6 po ito. Of course, magsisimula yung ating broadcast ng 7 pa lamang, pero ang ating live broadcast ay 8:30 hanggang 12 lang po ito, matatapos sa pamamagitan ng pagpapakita namin sa inyo ang mga resulta ng ating sama-samang paglilingkod at pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon at sa pamamagitan ng bautismo. Ngayon ay Pastor Sabat ating isama sa dalangin ang mga kapatid nating nagpadala ng prayer request dito sa ating broadcast. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Marami pong salamat sa mga katotohanang napakinggan namin sa araw na ito. Na pinatunayan po at matibay naming natuklasan ang aming Panginoong Hesus, ang Panginoon ng Sabat, na siyang nag-aanyaya na amin itong ipangilin. Nawa sana, Panginoon, ang banal na Espiritong patuloy na
na magpaalala nito sa aming mga kaibigan at mga kapatid upang sila'y magkaroon ng bagong karanasan at makaranas ng kabanalan, ng tunay na kapahingahan at pagpapala mula sa inyo. Sa pagkakataong ding ito, nais naming hilingin na sana ang mga mayroong prayer requests ay matugunan ng kanilang mga hinaing. Ang iba'y may mga karamdaman, inyo nawasan ng hipuin upang magsigaling sa kanilang mga karamdaman. Ang ibang mga nalulungkot at pawang nakararanas ng kabiguan, inyong bigyan sila ng kalakasan at magtiwala sa inyo. Gayun din po, Panginoon, ang iba't ibang mga suliranin na pinapasa ng aming mga kaibigan at mga kapatid na dinudulog dito sa programang ito, nawa sana ipadama nyo sa kanila ang inyong pag-ibig, na sa pamamagitan ng aming paglapit sa inyo at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang mapagkakatiwalaan, masumpungan nila ang katugunan sa kanilang panalangin. Pagpalain niyo ang bawat isa at tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa ganito ring oras, bukas ay inaasahan po namin na kayo na aming kasama ngayon sa broadcast na ito ay patuloy na susubaybay dito sa ating programa. Kung paanong mahalaga ang paksang tinalakay ngayong gabi ay ang pinakamahalaga ay ang paksa bukas, the purpose of baptism. Ano ang kahalagahan? Bakit kailangan ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng bautismo? Kaya po, lalo na ang aming mga kaibigang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo na patuloy na kasama po namin na nagsasaliksik ng banal na kasulatan ay inaanyayahan namin na bukas kasama ng inyong pamilya ay makasama natin dito sa ating broadcast. Kaya po tuloy-tuloy lamang na pagtutok dito sa ating mga pinagbo-broadcast ang mga pages, Hope Channel North Philippines at ganun din sa North Philippine Youth Conference at sa lahat ng pages ng ating mga missions and conference. At ganun din, maraming salamat po sa ating mga kaibigan at mga kapatid na nanonood sa pamamagitan ng GSAT Satellite Dish Channel 37 at ganun din sa kanilang mga digital receivers Channel 45. Ito po si Pastor Joel Sarmiento, kasama ko si Pastor Jose Sabat Jr. at ito ang Earth's Final Countdown.